Okay, disadvantages naman. Entrepreneurship is risky. Pwede kang malugi nga naman. Entrepreneurs face uncertain, irregular income. Sa isang empleyado, maaring sa sahod ka ng 15 at saka 30. Di ba? While ang entrepreneur, kung meron ka lang benta, saka ka lang kikita. Di ba? Kung meron kang benta, may commission ka. Yan, kung sarili mo, kikita ka lang pagka nakolekta mo na yung final yung mga nabenta. Nakolekta mo na lahat yung dapat mong makolekta sa kliyente mo. Kung may nakapending pa, hindi mo pa masabing kinita mo yung tubo mo, no? Di ba? Kailangan, usually sa mga contractors, kailangan makolekta mo muna yung retention, para siguradong nabawi mo na yung puhunan mo. Okay, entrepreneurs may consult with others but must make all decisions by themselves, no? You may not be very intelligent but you can always ask other people, you can always consult with other people for you to be guided when making the correct decision in your business. Yan ang ibig sabihin. Kaya ibig sabihin, hindi lahat ng nagnegosyo are mga valedictorian, salutatorian o magagaling. Sa kanila, average lang siguro ang dunong nila, pero lakas ang loob nila yung mga naging successful sa negosyo at very determined sila. Compare different opportunities. Is there a market? Will people buy? How much money would it take? Will I be able to borrow that much? How many hours a week are required? Am I willing to commit that much time? What are the risks? What is the rate of business failure? Do I have the right background? Do others who own a business like this more experienced? How much money could I make? Setting goals. Financial goals. To become a 100 million peso business in 10 years. To have a minimum net profit of 5 million pesos annually. Non-financial goals. To become the standard in electrical panel boards. To become the leading solar power installer in the Philippines. Creating a business plan. Over 50% of the most recent corporate CEOs in the U.S. and the Philippines did not create a written plan. However, business plans do help entrepreneurs prepare enough resources and stay focused on key objectives. When you have a business plan kasi, like for example, saan mo kukunin yung puhunan mo, anong yung mga gagawin mong mga detalyadong mga steps, no? Pagbebenta, etc. Mahalaga para medyo mas malapit ka sa target mo. Okay? Pero katulad nito, karamihan sa Amerikano, walang ganyan. Okay? Financing. Saan ka pwedeng kumuha? Well, pwede kang mangutang. Debt financing. Pwedeng by credit cards. No? May narinig ako, katulad yung isang kakilala ko, yung isang card niya kasi ng up to 200,000 pesos. No? At ang interest yata nasa mga 16% per annum ng credit card. Kung yung gagawin mong negosyo ay malaki-laki ang tutubuin mo, hindi lang 16% per annum, palagay natin, aabot ka ng mga 60% per annum yung tutubuin mo, 16% lang yung interest. Ibig sabihin, pwede mong gamitin pwede kang mangutang. Produin mo lang na makakakolekta ka buwan-buwan kasi babayaran mo yung credit card mo, no? Pwede rin sa mga family and friends. Itong sa pamilya, yan, siyempre, magulang mo, o kaya father mo kaya, mga kapatid mo, o tiyo, tiya, o mga pinsanin, o etc. No? Pwede kang lumapit sa kanila. Of course, pwede ka rin pumunta sa bangko. Itong bangko nga lang, no? Baka mga collateral dito. So, anong pwede mong i-collateral? Ang pwede mong i-collateral ay lupa, titulo ng lupa, yung ORCR ng kotse mo. Of course, pag titulo ng lupa, medyo mataas-taas ang malon mo, na umabot ng mga 40% nung value ng lupa mo. Kunyari, 1 million yung lupa mo, pwede kang pahiramin ng bangko ng up to 400,000. Pero kung kotse yan, kung ang kotse mo 1 million worth, nako, mababa lang ang malon mo dyan. Kasi yung kasing kotse, mabilis devalue.
mabilis mag-devalue. Hindi katulad si real estate, ang lupa at bahay, real estate, tumataas ang panito. Nag-appreciate yung halaga ng lupa at mga building. Okay? Okay. So, pwede rin financing, pwede rin equity financing. Kukuha ka ng mga partners na mag-infuse din ng pera nila. Yan. So, at least yung meron din sila, pero magiging ka-partner mo sila, no? Katuwang mo, kahati mo sila, yung mga mag-i-invest na yan. Ngayon, kung makahanap ka rin ng venture capitalist, katulad si Bernie Murillo, naghahanap siya ng mga may idea na gustong papunduhan, no? Kaya lang magiging kapartner mo rin siya. Yan. Angel investors, maraming mga tulog na pera lalo na sa Amerika, sa Europe na ganito. So, kung meron kang magandang idea at back up by feasibility study, pwede mo ring ilabas ito, no? I remember 3-4 months ago, meron nag-o-offer sa yung lingkod na European group na kaya niya mag-finance, no? Kaya lang hindi ko na napurso kasi alam mo naman tayo'y senior na. So siguro pagka nag-normalize baka sakaling ipurso natin 'yon. Ito'y financing sa solar farm, solar rooftops projects, okay? Is there any possible support from the government or any lending institution? Yes, there is, no? Today there is the Go Negosyo Act of 2013, no? Etong Go Negosyo Act is the Republic Act 10644 of 2013. An act promoting job generation, inclusive growth through the development of micro, small, and medium enterprises. Under the supervision of the Micro, Small, and Medium Enterprise Development Council or MSMED, a Go Negosyo Center in the provinces, cities, and municipalities encourages public-private partnership in the establishment and management of negosyo centers. The negosyo centers are responsible for promoting ease of doing business and facilitating access to services MSMEs within its jurisdiction. The MSME Council, through the regional offices of the Department of Trade and Industry, DTI, perform oversight functions and assign personnel to fulfill the functions of the negosyo center. Sa ngayon, meron tayong presidential consultant, advisor for entrepreneurship, itong si Mr. Joey Concepcion. Siya ngayon ang nagpo-push nitong Go Negosyo, no? Maya mga print at saka sa newspaper, sa media, ng pagpupromote nila ng mga pagnenegosyo. So, kung nasaan ka man sa Pilipinas, pwede kang lumapit sa mga urban centers, kunyari Cagayan de Oro, o sa Cebu, o Tacloban, malamang meron yung center dyan. O kaya dito sa Metro Manila, sa Makati, nandun yung Go Negosyo Center sa DTI Makati. Okay? Okay? Dito sa how to start your business mismo. Okay? Okay. Starting your own business. Okay? Good timing is a very significant to start your own business. Kailangan timing yan. So, kaya naisipan kong itong i-offer kasi yung dapat pipiliin mong business ay yung pwede mo nang gawin lang sa bahay mo, no? Considering all the new normal, okay? Yan. So timing maganda. When you are winding up a certain project, the next project could be the start of your own company. So pwede yun. If that next project has a provision for any payment, you may grab the opportunity. If you lack the savings or initial funds to start your business, your options are borrow from the banks with real estate properties, transfer certificate titles as collateral or security. Another option is to use other people's money from your friends, colleagues, relatives, backed up by your good reputation. By the way, when borrowing from the banks, my suggestion is for you to be able to develop a good rapport
rapport with your bank, with the bank manager, is to maintain your bank in your original bank. Huwag kang palipat-lipat ng bangko, no? Ako noon, nagkakamali ako kasi wala naman nagtuturo sa akin. Nung ang opisina, doon pa sa harap ng Channel 2, doon ako nagbabangko kung saan malapit doon. That was 1983, 84, 85. Pagdating ng 1986, nung lumipat ako sa Green Hills, lumipat na naman ako na ibang bangko sa Green Hills. Green Hills area. Nung naglipat ako ng opisina ko sa Ortigas Center, sa Padilla Building, naglipat na naman ako ng bangko ko doon sa malapit doon. So, nakailang lipat na ako. Dati, Comtrust Bank yata, una kong bangko, lumipat ako sa Green Hills, Far East Bank yata yun. And then, lumipat ako ng Padilla Building, yung dating binili ng Banco de Oro, equitable, no? So, yun ang problema pag palipat-lipat ka. Hindi ka masyadong makikilala ng manager ng bangko. Samantala kung i-maintain mo yung original bank mo, pwede ka rin mag-open sa pero dapat yung pinaka-original mo, i-maintain mo siya para pagdating ng araw na nganin mong manghiram, no? Doon ka kung saan ka na dati, madali ka ngayon makilala ng manager kung mag-a-apply ka ng loan. So yun yung idea, no? Pag palipat-lipat ka, wala, hindi mo makuha. Ngayon, syempre pag maintain mo yung original bank mo, kailangan paikutin mo yung pundo mo doon, no? Deposit mo, withdraw mo, deposit mo, withdraw mo, para gumagalaw. Nung nakikita ng original bank mo na gumagalaw yung ting na hihiram ka, o makita niya, wow, may gumagalaw itong negosyo nitong si Mr. Juan. Ganun yun, no? Walang nagturo sa akin yan, kaya hindi ko nagawa yon. So ngayon, kayo bata pa, so pwede nyong gawin para tuloy-tuloy kayo. Okay? Determine your cost of operation. A solid business plan is necessary to present to possible investors, which should include your basic cost of operations and the projected net income. This will outline and help you determine how much money is needed to offer your services or products sell. It includes the production cost, delivery cost, taxes, workers' wages, rent for the workspace, and others. Knowing your cost of operations will be vital to determining if your business will be profitable or not. Okay. Yan. Determine your potential market. So, be realistic ngayon. Kaya ako pinupush yung solar business kasi alam ko na katulad sa nangyari lately, naningil ang distribution utility natin. Ang Meralco, naningil siya ng sobrang laki. So, tingin ko, magiging attractive ngayon ang paglalagay ng mga solar sa bubong kasi gusto ng mga tao na makatipid doon sa over na sinisingil ng distribution utility dahil sa hindi siya nag-reading, no? Yun. So, yun yung backlash nitong nangyari sa pandemic kay Mr. Meralco, no? So, yan. Siyempre, yung pwede mong gawin na dandyan ka lang sa bahay mo, no? Yan ang mga pwedeng gawin, okay? Determine the impediments. Ano itong impediments? Para kang inaaral mo kung ano yung mga posibleng maging problema mo, okay? Like, for example, you have to anticipate for any potential problems in running your company. Assess the competition, no? Titingnan mo, baka mamaya gusto mo maglagay ng laundry business sa lugar mo, yung pala, nagkalat ng laundry business yan. O kaya gusto mong maglagay ng water refilling, ako, nagkalat din ng water, sobrang dami. So, dapat medyo titignan mo yung competition mo. If their market offering is too strong and stable, then you will have a hard time breaking in. Yun dapat tignan mo, no? There should be no prohibitive costs, like equipment that are too expensive to operate profitably. For example, Henry Ford, who invented the car, worked hard to improve car so that it would become efficient and cheaper. Yan ang problema ni Henry Ford nung araw. Hindi mabenta yung kotse niya kasi medyo mahal yung paggawa niya. Also, office automation was only possible in the late 80s, no? With the introduction of the microcomputer
of PC or PC. No? He paved the way for computer-aided design drafting in engineering. Yun. Bumilis ang trabaho sa engineering because of these computers. Dati kasi mga computer, mga pagtawagin mo computer, mainframe yan, ang lalaki. Ha? Sobrang lalaki ng mga computer. Kaya pinag-usapan noon yung mga program ng mga COBOL, Fortran, yung mga program na ang hihirap gawin. Ngayon, hindi mo mag-worry kasi nandyan na yung mga program sa ating, even sa smartphone, nandyan na sila. Okay? Create ideas fitting to your budget. If you already know how much money you have, study the cost of different types of advertising and come up with ideas which fit those methods and are effective for price range. If you have some funds available for marketing, for example, you may consider to make a TV, radio, or a print ad. But of course, there's always the social media like Facebook, like Twitter, like LinkedIn, and of course, YouTube. You can always use this social media to offer your products. Ngayon, yan ang ginagamit social media, yung Facebook. Meron lang konting babayaran, pero hindi naman sobra, no? Pipiliin mo lang yung no? Timingan mo yung pag-promote mo ng services mo or products mo. Okay? Now, when you get financing, you talk with your bank. I mentioned already how you could develop rapport with your bank. Talk with the bank with whom you already have a positive relationship. Ask about what kind of business startup loans they can offer and how they can benefit your business. By using a bank, you already know the bank will have easy access to your financial records and will be more confident in investing in you. So ito yung sinasabi ko kanina na i-maintain mo dun sa bank para hindi ka palipat-lipat, para madali na pahiramin ka ng bangko. Get local investors. If the bank loans will not be enough, look into local investors. There may be a local business tycoon or other similar wealthy person who would have a vested interest in seed. Research people in your area who may have the funds and motivation to help you. So, yan, pwede mo rin gamitin ulit ang Facebook. Parang tinatawag yung mga crowdsourcing. Kung minsan nakakita ka sa Facebook, crowdsourcing, no? Sasabihin mo yung idea mo, wag mong sasabihin exactly yung detalye, basta sabihin mo na ganun ang kita, so baka merong interesado, no? Okay? Capitalist or angel investors. Tingnan mo rin to. Sa Amerika kasi maraming mga mayaman doon, kaya meron siguro to. Sa Pilipinas, baka meron din. Mo ang social media para mamingwit ka ng mga ito, no? Approach friends and relatives. So ito, sabi ko na kanina, pwede mong kausapin yung mga magulang mo, mga tiyo-tiya, kung meron mga nasa abroad na mga mo, natutulog lang ang pera nila sa bangko, pwede mong sabihin na pahiram mo na lang sa akin kasi yung tutubuin ko umabot ng 60%, yung pera mo sa bangko na kumikita lang ng time deposit na maliit, dobling, tripling ko na lang, pahiram mo na lang sa akin. Ayun. Yun ang mga pwede mong pang-convince doon sa mga kamag-anak mo. Okay? What should be your company name? Okay. Ito, magbigay ako ng ideya kung paano pwede mong gawin, no? In selecting the name and logo of your company, kadalasan kasi kung gagamit ka na nandyan, kunyari General, Philippines, hindi na pwede, no? Kunyari yung mga national, bawal na yan. Kailangan pinaka-initial mo. Kung yung initial mo, ABS, ayan, subukan mo, no? Kaya lang, baka may kapareho kasi marami ng ABS, di ba? No? O kaya kung CBN naman, NBC, ganun. Or katulad itong sample ko nito, kung ang pangalan mo kunyari ay Mark Eduardo Pascual Santos, no? First name Mark Eduardo Pascual, pangalan nanay mo, Santos, pangalan ng tatay mo. MEPS. So, pwede mo ngayon pangalanan yung company mo, MEPS Engineering Services Company o kaya MEPS Solar Energy Enterprises Company, MEPS Enterprises Company, MEPS Supply Services Company, MEPS Construction Company. Pwede rin MEPS Design Company. So, whatever, no? Pwedeng
pwede mo magamit para pagpunta mo sa Department of Trade and Industry, magiging mas madali yung pag-aproban nila ng iyong company name. At syempre, mag-design ka rin ng logo mo, no? Okay? Ayan. Ito yung una kong tinayong negosyo noong 1985. Originally, single proprietorship ito, Versatech Consultants. Yan ang unang pangalan niya. Wala pa nun yung N Management Corporation. 1985 yan sa DTI. At yung logo ko ganyan, V na blue and then yung letter C na white. Okay. Ngayon, nung ginawa kong korporasyon sa Securities and Exchange Commission noong 1990, pinadagdagan nila ng N Management Corporation. Yan. At yun, dinagdagan ko ngayon nitong rectangle or square na kulay blue sa labas ng V at saka yung C. Yan ang naging company name ko. So, yan yung sinasabi ko na umabot to ng 20 up to 2015, 2016. Actually, nandyan pa, hindi ko pa talaga sinarhan kasi baka meron pa assessment noon na baka sakaling mag-materialize ka ako at baka pwede pang gamitin. Babayaran ko na lang yung mga dapat kong bayaran kung matuloy pa yon. Ayan, tignan nyo itong ilalim ng nilagyan ko ng engineers, architects, project managers. Dito nun, marami kaming engineers, meron ding accountant, at merong architect doon sa partners. Kaya yan ang naging pangalan ng namin. And then, makita mo to, your versatile consultant and partner for practice. Ito yung tinatawag na tagline, no? Itong tagline, para rin yung nung araw, meron yung para kang nakasandal sa pader. Parang ganon. Kay Banco de Oro ngayon, parang we find ways, mga ganon, di ba? We find ways, mga ganyan. Ano pa ba? Si Avida, meron siyang ginagamit affordable living at its best. No? Yung mga ganon. So, pwede kang mag-isip ng itong tagline mo nito. Pag nabasa nila yung tagline, na yung company mo or yung product mo tinutukoy doon. Okay? So, dagdag na pang-boost sa name ng company mo. Okay. Where should you start or base your business? Okay. My suggestion is, you get an office, no? You need a space from which to run your... It can be a home office if you require little space and will not have employees yet. Or it can require an entire workshop. Look at renting in a low-cost neighborhood or business incubators instead of a fancy address. It depends on what you will be doing and how big you intend your business to be. Make sure the space is legal for how you intend to use it and within your budget. So, this suggestion is better if you open your office in your home. Kasi sa ngayon, may email at meron kang physical address at meron kang email address at meron kang mga phone numbers like a landline or a mobile line. Pwede na. Malaking bagay na makakagawa ka na ng letterhead mo, makagawa ka na ng calling card mo. Okay? Yan. In selecting the location of office or office address of your company, depending on the initial operation, the common option is use a room in your present residence or in your parents' home as the office address. That is, if a rented space is not readily available. Okay. Dito sa gustong-gustong magtayo at wala kayong magamit na opisina, ang MEPF Organization of the Philippines ay ino-offer namin yung office namin sa LNL building para pwede nyong gamitin pansamantala as your temporary office, no? In the meantime na hindi pa kayo naka-push forward talaga, no? So we can allow you to use it, no? Ilalagay mo doon sa records mo, maging address sa application mo sa DTI registration mo, business, etc. Then later on, pagka medyo naka-establish ka na, pwede ka nang maglipat ng office sa gusto mong location. Okay? Otherwise, dun na lang sa bahay mo para tipid na tipid. Okay? Begin to build your business. Build infrastructure. Purchase equipment.
Ibig sabihin nitong build infrastructure and purchase equipment. Acquire all the things you need to start work. No? This can be mechanical equipment, computers, telephone, internet line, craft supplies, meaning kasi mga office supplies. It all depends on what you are doing. No? Try to purchase from business supply companies as they will have. No? If you are short of capital, lease or rent is an attractive option also. Like, for example, mangangailangan ka pan-delivery, mag-rent ka muna. Pwede mo rin kausapin yung tiyo mo na may pick-up. Sabihin mo na, Tito, pwede bang gamitin ko muna yung pick-up mo? Pan-deliver. Yan. Gasolinahan ko na lang, bayaran ko yung pinakang rental niya. Yun, pwede yun. So as not to block your funds. No? Another option is to acquire good second-hand office furniture equipment. Yan, pwede rin yan. Ako, nung magsimula ako, napakaswerte kasi yung kaibigan niya sa akin na may magsasarong opisina noong 1983 diyan sa may harap ng Channel 2 sa NSK Rayan Street 10. Pero dati Bohol Avenue yan, malapit lang sa MEPS, sa Panay Avenue, ay binebenta raw do yung rights nung opisina. So pinuntahan ko, nako, nabili ko lang ng maalala ko, parang may baon lang ako ng 25,000 nun. Tinawaran ko pa, nabili ko na yung rights ng office. Ako na nag-resume ng rental, no? Naalala ko nun, may laman ng mga executive tables, engineering tables, drafting tables, meron ding secretarial table, may 2 typewriter, Olympia, maalala ko, merong parang tatlong aircon, may refrigerator. Grabe, swerte yung pag-ano ko kasi kumpleto na, no? So, nagpirmahan lang kami nung may-ari, transferring all this, ganyan-ganyan, no? Ako nang bahala sa rental sa sunod na buwan, ganyan. Ganun lang, sa halagang 25,000 noong mga panahon na yan, noong 1983. So, nagkaroon na ako ng instant na opisina. Swerte, no? Swerte. Okay. What would your office need initially? Office furniture, office equipment you need. Telephone line or mobile phones. Meron naman tayo niyan, mobile phones. Email address, lahat naman tayo, meron na yan. Internet, pwede kang bayad lang muna kay PLDT. Pero piliin mo na yung matulin, no? Yung fiber. Wag na yung mga kable-kable lang kasi mabagal yung mga yon. Desktop computer or laptop. Meron naman tayong ganyan, di ba? Office tables, chairs, filing cabinets, fire extinguisher, water dispenser, coffee maker, air conditioner, electric fan, transport, delivery vehicle. Sabi ko nga, pwede kang magrenta muna. And other office equipment needs.